Pumalag mga kababayan si Congressman Ace Barbers doon sa testimony ni Jonathan Morales, yung witness mga kababayan ni Senator Bato sa kanyang Senate investigation sa alleged PDEA leaks. Ayan po si Ace Barber, hindi makatiis po. Nagsalita na po siya. Sabi dito mga kababayan sa report ng Politico News, PDEA leak source has questionable credibility. Solid past. Sabi po ni Barbers. Ano niya, Mr. Maravillas, ibig sabihin ng solid past? Kontaminado ang pagkatao. Ayan po. Pati sa report ng Philippine Daily Inquirer, Barbers hits background of ex-PDEA agent invited by Senate. Hindi kumbinsido po si Barber sa mga testimony noon. Kasi nga po, may bahid yung kanyang pagkatao. Yan ang sinasabi po natin. Nasabi po sa Bible, ang corruptrian niya, hindi mamumunga ng mabuti. Yan pagsabi sa Matthew 7, verse 17 to 23. Sabi diyan, even so, every good tree, bring it forth good fruit. Pag mabuting puno, mabuti ang bunga. But a corrupt tree, bring it forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. So, paano tayo maniniwala sa sasabihin mga kababayan ng isang witness po na kontaminado? May tarnished reputation, questionable. Na ganyan ang klase ng tao. Magsasabi ba naman yan ng totoo? Kaya nga po, mga kababayan, sabi natin doon sa investigation ni Bato, yung result po ng investigation ni Bato, baliktad sa expectation ng mga DDS. Nasira, nasunog po. Alam natin ng intention kung bakit po yung nagsulat sa Senado kay Senator Bato para po siraan yung ating Pangulong. BBM. BBM. Kita ninyo yung last part ng kanyang sinabi nang i-caution siya ni Senator Bato na mag-ingat. Wala man na niya sa aking mag-i-intentionan niya na ipatumba, kundi niya si Bongbong Marcos man lang. Automatic mga kababayan yung sagot. Talaga niya, Mr. Maravillas, parang set up. Sinabi niyo pa. Kaya sabi ni Barbers po, yung source niya ng PDEA leak, may questionable credibility, solid past. Yan ba? Surigao del Norte Representative Ace Barber said that the reported source of the PDEA leak, which links celebrities and top government officials to illegal drugs, has questionable credibility and tarnished past. So hindi po kapanipaniwala yung kanyang mga testimonies, yung kanyang mga sinasabi, kasi nga po, yung background ng pagkatao niya, masama. Alatado mga kababayan na scripted lahat. Hindi po na-rehearse na maayos kasi minadali. O ayun, nadurog yung kanyang testimony. Barber's chairperson of the House Committee on Dangerous Drugs said Jonathan Morales, who is now masquerading as an anti-drug crusader under a group called Anti-Drug Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino Center for Investigative Regulatory Compliance, has a very shady past while in the police service and later as PDEA agent niya. Magpatawag po kayo, ikwampo ninyo. Magsagawa din kayo ng investigation po sa Congress. Kayo yung magpatawag po dyan sa witness kasi malinaw na ginagamit po para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos at nang matulad kay Irap.
Yan po yung nakikita natin na intensyon. Kaya sabi po ni Barbers, base sa mga ulat, si Morales ay na-dismiss sa police service bago pa siya nag-apply sa as PDEA agent niya. Sa pinirma niya na personal data sheet sa PDEA, sinabi niya nawala pero mayroon pala siyang kaso sa PNP bago pa siya nag-apply sa PDEA. Dan ba lang po sa pag-apply niya, nagsinungaling na. So ano yung garantiya na hindi siya nagsisinungaling ngayon? Paano naman niya? Yung nasa likod niya, talagang mga sinungaling. So, sabi ni Barbers, nung nakalusot niya siya sa PDEA, naakusahan naman siya later ng kanyang mga superiors at kasamahan mismo sa PDEA na umano'y sangkot sa pilipit na pag-aresto at 8 million pesos extortion sa isang suspected Chinoy drug lord na kinilala na si Mark Tan ng Binondo, Manila. Ayan na napabalita po doon sa binasa natin the other day sa Inquirer. Matagal na yon. At saka sa balita sa Philstar at saka kay Noli Di Castro sa ABS-CBN, na-report ni Noli Di Castro yon. Yan po. Former PDEA Deputy Chief Morales is no hero. Yan ang mini-mini ni Barbers. Barber said, Morales superior, former PDEA Chief Arturo Cacdac, despised him for being dishonest when he claimed in a congressional hearing that he was told to plant and produce evidence for an alleged shabu laboratory in San Fernando, Pampanga. Morales was officially dismissed from the PDEA in 2013 because of grave misconduct, dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. So, paano mong papaniwalaan yung kanyang testimony na nagtuturo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sabi, kasama doon sa target ng drug operation at saka si Maricel Soriano? Ngayon, nang tinanong siya ni Bato kung siya yung nakapirma doon sa sabing leaked document, oo daw. At yung dokumento daw, nakafile yun sa PDEA. Isabi ng mga taga-PDEA po, malaman na niya yan sa amin. Hindi niya yan galing sa amin. Wala kaming ganyan. Tapos, dininay po ng PDEA. Sabi dito sa kwento, last month, Morales resurfaced and reportedly authenticated PDEA operational documents, authority to operate and pre-operation report, both dated March 11, 2012, linking President Ferdinand Marcos Jr. and actress Maricel Soriano to illegal drugs. PDEA Chief Virgilio Moro Lasso debunked Morales' claims, saying no such document appears in the plans and operations reports management information system of the agency. A critical feature of PORMIS niya is that one cannot insert or tamper with recorded operations. All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures the system's integrity niya and negates any doubt on the data the system contains. Ngayong yung dokumentong sinasabi, wala man serial number. Halatado mga kababayan na minanufacture lang, ginawa-gawa lang. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious documents, and fantastic claims at having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Maganda niyan po, magsagawa din kayo ng parallel investigation sa Congress. Ipatawag ninyo, gisahin ninyo si Morales. Isama na ninyo si Marlica. Di ba?
para magkaalaman na. Ngayon, sabi ni Barbers, ang tanong ko anya, why Morales was invited by the Senate when the hearing was supposed to be about the drug bust in Batangas? The Senate hearing was supposed to be an inquiry on the seizure of 1.4 tons of shabu in Batangas. I'm surprised anya, and many of us are wondering why Morales would appear and be included as a resource person in that hearing. Is there something, a drama maybe, that is unfolding on this issue? He asked. Ganun pala yun mga kababayan, hindi man dapat kasama. Collapse na po. Ang intensyon talaga po, siraan lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya isinama si Morales na mag-testify sa hindi man dapat kasama doon sa hearing. Ipatawag po ninyo, Congressman Barbers. Talaga, Mr. Maravillas, parang tamaan niya, Mr. Maravillas, yung hinala mo. Nang intensyon nila, ulitin po yung nangyari. Ulitin yung nangyari noong pinatalsik si Erap Estrada. May Senate investigation yun ng tungkol sa envelope. Yung impeachment case po na tumanggap daw ng weteng payola. Tapos, may controversial envelope po na ang sabi, naglalaman ng incriminating evidence. Wala man pala. Inapatalsik na po na people power na to make over si GMA. Kasi siya yung Vice President. Gustong ulitin po nito mga platters against President Bongbong Marcos. Gusto nilang magtay-itay ng istorya. Mas maganda po siguro, Congressman Barbers, kayo yung magsagawa ng investigation para hindi na maulit ang ganitong mga drama at makapag-craft kayo ng batas sa sino mang tao dapat maparusahan ng mabigat ang mga ganitong gawain po. So, tingnan na lang natin po, mga kababayan, sa mga susunod na araw. Kasi, sabi ni Bato, ang next hearing po, May 5. Babantayan nating mabuti. Kasi, kitang-kita po na may direktor po na nasa likod nito. Sindikato po ito ang nasa likod. Sindikato ng mga ganid sa politika, ganid sa posisyon. Di ba po, mga kababayan? Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.